Yo mga ballers, may isang tanong tayong bibigyan ng kasagutan ngayon. Bakit nga ba si Kai Sotto ang X-Factor ng Gilas Pilipinas? Gusto kong malaman ang reaction mo sa comment section if agree ka or disagree sa topic natin. Marami tayong talented players from Dwight Ramos, AJ Edu, Scotty Thompson at syempre ang ating naturalized star na si Justin Brownlee. Pero kapag pinag-uusapan ang long-term future ng Gilas, lagi at laging bumabalik ang pangalan ni Kai Sotto. So sa video na to, himayin natin kung bakit nga ba si Kai Sotto ang pwedeng magdala sa Gilas sa mas mataas na level. Like and subscribe ka para lagi kang updated about basketball. Unang-una, si Kai Sotto ay 7'3 ang height. At alam naman natin sa international basketball, lagi tayong kulela at pagdating sa size. Minsan kahit skilled ang guards natin, hirap tayo sa ilalim dahil puro malalaki at matitibay ang big men ng kalaban, lalo na sa international. Pero dahil kay Kai, nagkaroon ng Gilas ng natural rim protector at towering presence na kayang magbago ng laro. Pero hindi lang height ang dala niya. May unique skill set si Kai para sa isang 7-footer. Marunong siya mag pick and roll, may soft touch sa hook shot, kaya rin mag mid-range jumper at hindi rin selfish. Kayang magpasa kapag dumoble ang depensa sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang siya one-dimensional player. Kaya nga kapag nasa loob si Kai, nagkakaroon ng mas magandang spacing para sa shooters at slashers natin. Kasi kailangan lagi siyang bantayan ng kalaban. Pangalawa yung kanyang defensive anchor. Kung pag-usapan ng depensa, dito mas halata yung impact ni Kai. Is a natural shot blocker. Kahit hindi pa super explosive, yung haba ng arms niya at timing niya sapat para ma-challenge ang tira ng kalaban sa loob. At sa international stage, defense ang lagi nagpapanalo. Kapag may player ka na kaya mag-alter ng shots, magpabago ng tira ng guards ng kalaban, automatic plus points yun para sa team. Hindi lang yan, Kai can also secure rebounds, both offensive and defensive. At kung makuha niya yung boards, kaya niyang mag-start ang fast break by making outlet passes sa guards natin. Sa madaling salita, Kai is the defensive anchor. Kapag wala siya, ramdam agad yung butas sa loob ng depensa ng Gilas. At alam ko naramdaman nyo rin ang pagkawala niya nakaraang FIBA Asia Cup, tama ba? Ngayon punta naman tayo sa kanyang offensive potential. Hindi pa ganun ka-polish yung laro ni Kai, pero may flashes na talaga ng elite potential. Nakakapag-post up siya, may hook shot, at kapag na-develop pa niya yung outside shooting niya, magiging stretch big man siya na mas mahirap ang bantayan. Isa pa, si Kai hindi laging pilit ang tira. Hindi siya selfish. Marunong siyang maghintay ng tamang timing at magbigay ng pasa kung mas open ang kakampi. Kaya kung tama ang sistema at tama ang execution ng Gilas, Kai can be a very dangerous weapon sa offense. At tandaan natin, sa mga crucial games, isang block o isang offensive rebound lang pwede magbago ng momentum. At madalas, si Kai Sotto ang nakakapagbigay ng ganitong klase ng spark. At nakita natin yan sa mga nakaraang laban natin with Kai Sotto, dominating ang performance niya every game. Of course, hindi naman perfect si Kai. May mga challenges pa siya na kailangan lampasan. Una, kailangan pa niya na mas matibay na katawan para makipagsabayan sa mga malalaking big men sa Europe at NBA level competition. Pero ang good news ngayon, recovery na siya sa kanyang injury. At nag-i-start na ng kanyang training at improving ng kanyang katawan. Pangalawa, kailangan niyang maging agresibo. Minsan masyado siyang passive. Parang ayaw niya mag-engage physically. Pero kapag confident si Kai at nilalaro niya yung laro niyang ng buo, grabe ang impact niya sa loob ng game. At syempre, katulad ng sinabi ko sa last content natin, ay kailangan niya na mas maraming international exposure at high-level training para mag-mature pa yung laro niya. Pero the good news is, bata pa si Kai. Time is on his side at kung tuloy-tuloy ang development niya, walang duda magiging cornerstone siya ng Gilas. Kaya masasabi natin na long term, si Kai Sotto talaga ang magiging centerpiece ng Gilas Pilipinas. Imagine a lineup with Kai Sotto at the middle, AJ Edu as another defensive big, Dwight Ramos as the steady two-way wing, Scotty Thompson as the hustle guard, at syempre, isang naturalized player na scorer. That combination gives Gilas a fighting chance against powerhouse teams. Ang laki ng improvement compared sa mga nakaraang taon na halos walang natural big man ang Pilipinas. At hindi lang ito tungkol sa height. Kai symbolizes hope na kaya ng Pinoy makagawa ng world-class big man na pwede maglaro sa NBA at sa FIBA level. Kaya kapag consistent at fully developed na si Kai, siya ang magiging susi para maangat ang Gilas Pilipinas. Kaballers, kung tatanungin nyo bakit si Kai Sotto ang X-Factor ng Gilas, simple lang. He changes the game sa depensa at opensa. Nagbibigay ng spacing, rim protection at future hope para sa ating national team. Ikaw, agree ka ba na si Kai talaga ang susi ng Gilas Pilipinas? I-comment mo naman sa baba. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.